Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay dala ko na po tayo sa salita ng ating pong Panginoon. At ngayon po ay buksan po natin ang ating pong mga Bible sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 9. Ang sabi po dito sa salita ng ating Panginoon, sundan na lang po ninyo ako sa aking pong pagbasa. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang mga pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang iyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na yaon, araw ng pagkatupok ng kalangitan, pagkagunaw sa matinding init ng mga bagay na roon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Purihin po ang Panginoon, hanggang dito lang po tayo. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan na sa langit, sa pangalan ng anak na si Jesucristo na aming Panginoon, kami po Panginoon ay patuloy po na dumudulog, lumalapit, nagpapakumbaba, simbala na paanan. Panginoon, patuloy po lugad kami, humingi po kami ng kalinisan sa ay po mga puso at buksan mo Panginoon ang ay po mga puso, Panginoon lugad, upang ang iyong mga salita, ang mensahe nito ay patuloy po na dumaloy sa ay po mga buhay at patuloy po ito na may pamuhay po namin ang iyong mga salita. Ama, salamat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa mga ito, ang iyong kalooban na siyang patuloy po na mahayag sa ay pong kalagitnaan at sa buhay na't sa amin. Salamat po Ama, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay po rin po ang Panginoon sa mga salita na ating po ngayong pag-aaralan. Sabi po dito ni Apostol Pedro sa kanya pong pagpapahayag tungkol po sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang mga pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi na nais na kayo'y mapahamak. Okay, purihin po ang Panginoon. Mayroon po dito talata na sinabi po dito na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Amen. Purihin po ang Panginoon. Lahat ng mga naglilingkod sa ating Panginoon, hindi po niya pinabayaan. Lahat ng mga sumusunod sa salita ng ating Panginoon, hindi niya pinabayaan. Walang anak ng Diyos na pinabayaan ng ating Panginoon kapag ang kanyang buhay ay ang Panginoon ang siyang patuloy po na kanya pong ang kanyang buhay ay ipinaglilingkod niya sa ating pong Panginoon. Kaya wala po tayong narinig na may pinabayaan ng mga anak ng Diyos. Bagkus pa nga mayroon nga sinabi dito sa John. Buksan po natin ang John. Punta muna tayo sa John. Sabi po dito sa John, meron po dito salita ng Panginoon na sinabi sa Juan. Sabi po dito sa John chapter 17. Sabi po dito sa John chapter 17 verse 12. Sabi po dito ng salita ng ating Panginoon, habang kasama nila ako, iningatan ko sila
sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak. Kita po natin ang sabi po ng salita natin, Panginoon, ni isa'y walang napahamak. Kasi po dito, inalagaan ko sila, ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan. Amen. Opo, totoo po yun na lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon, lahat ng mga nakipag-isa sa ating Panginoon sa magitan ng salita ng Diyos, wala pong pinabayaan ng mga anak ng Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi pa dito, ito po ay pangako ng ating Panginoon na sinasabi po dito na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Amen. Purihin po Panginoon. Yung po ang layunin ng ating pong Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano po ang layunin natin sa buhay ng bawat sa atin sa gawain ng ating Panginoon sa Jesus Our Salvation Ministry. Ito pong ginagawa po natin, ito pong misyon. Ito po ay isang napakahalaga po ito sa buhay ng mga tao na maabot sila ng salita ng ating pong Panginoon. Dahil binibigyan pa sila ng pagkakataon. Kaya kailangan ang buhay po natin, abutin na natin yung mga tao na wala pang kaugnayan, wala pang relasyon sa ating Panginoon. Yung mga tao na malayo pa sa ating Panginoon. Dahil sabi po dito, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Okay, sa buhay po natin, yun po ang pagkakataon ng mga tao na sila po ay makakilala, makapagsisi at magbalik loob sa Diyos kapag narinig nila ang mga salita at naipangaral sa kanila ang mga salita ng ating Panginoon. Yun po ang pagkakataon nila na sila po ay magbalik loob sa ating Panginoon. Sabi pa dito, yun po ang una, hindi po pinabayaan at walang anak ng Diyos na pinabayaan ng ating Panginoon. Sabi po dito, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating ng tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang papaparam na may nakapangingilabot na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang iyong sarili. Ano po ang gusto pong ipaunawa ng ating Panginoon sa talatang ito? Una, italaga na. Ang Panginoon Hesus, nakita po natin ang kanyang buhay nang siya ay nagkatawang tao. Ang kanyang buhay talagang ibinigay niya hanggang sa kamatayan sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Yun po ang nakita natin. Sa buhay po natin habang tayo ay buhay pa ng mga anak ng Diyos, habang tayo buhay pa ng mga naglilingkod sa ating Panginoon, ibigay natin ang ating pong buhay para marami pa ang mga tao na maabot para sa salita ng ating Panginoon. Ibigay natin ang ating pong buhay para sa gawain ng ating Panginoon. Ayun po ang sinasabi po dito na ito pong mga bagay na ito, yung pagkatupok, buwan, araw, buwan at mga bituin. Ito po yung pag dumating na ang ating Panginoon. Ito po yung makikita na ng lahat. Talagang grabe ang magaganap po sa araw ng ating pong Panginoon. Kaya yun po ang sinasabi po dito na yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na niyo sa Kanya ang iyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Yun po ang sabi po dito ng salita ng ating pong Panginoon. Mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Ayun po ang sinasabi po dito. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti.
sabi po dito, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na yaon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkagunaw sa matinding init ng mga bagay na roon. Yun po ang sinasabi din dito ni Apostol Pedro. Magsikap kayong mabuti. Ang ibig sabihin dito ng magsikap, ito po yung paghayo, yung ating pong ginagawa ngayon sa Jesus Our Salvation Ministry, yung mission, yung po na maabot ang mga tao. Kaya po sinasabi dito, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na yaon, araw ng pagkatupok. Bago maganap po ang mga bagay na ito, kailangan ang kalooban ng Diyos ay maganap. Ang kalooban ng Diyos ay maisakatuparan para sa mga tao na maabot at makapagsisi at magbalik loob sa ating Panginoon. Kayon po ang layunin ng ating Panginoon. Sabi pa dito, ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng mga bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Lahat po tayo dito ng mga mananampalataya, alam ko na ayun ang ating pong gustong marating sa ating pong buhay, na yung hinihintay po natin na pangako ng ating pong Panginoon, yung bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Ayun po, kung tayo po ay yun po ang nasa isip natin na hinihintay natin ito, kaya kailangan natin na sundin natin ang kalooban ng Panginoon para maganap na ang layunin ng ating Panginoon sa mundong ito, na marami ang makakilala sa ating pong Panginoon sa magitan ng bawat isa sa atin. Sa magitan ng salita ng Diyos, dito po magsisimula na sila po ay makapagbalik loob, magsisi at makapagbalik loob sa ating Panginoon. Sabi pa dito, kaya nga mga minamahal, samantalang kayo naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Yun po mga kapatid, ito po'y pinapaalala ng salita ng ating pong Panginoon, ang ating pong buhay, spiritual pananampalataya. Itong mga talatang ito, ang sabi po dito, hindi nagpapabaya ang Panginoon at ang mga tao ay binibigyan pa ng pagkakataon na magbalik loob at magsisi at magbalik loob sa ating Panginoon. Makapagbalik loob sila, makapagsisi kapag naabot sila ng salita ng ating Panginoon sa magitan ng bawat isa sa atin. Sabi pa dito, italaga, kailangan ang buhay po natin ay ibigay na natin sa ating Panginoon sa kanyang gawain sa Jesus Our Salvation Ministry. Ang sabi pa dito, pangatlo, magsikap kayong mabuti. Magsikap kayong mabuti. Yung pang-apat, sikapin daw natin, sabi po dito, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Yung pamumuhay na wala kang iniisip na mga bagay na makapaglalayo sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Yung mamuhay na payapa na ikaw ay nakaugnay talaga sa ating Panginoon. Makikita po natin yung mga mananampalataya na talagang yung namumuhay sila na payapa, yung wala po silang iintindi, kundi yung kanilang puso, ang kanilang isip ay nandoon lang sa gawain ng ating Panginoon. Magagawa po natin ito kapag tayo po ay lagi po tayong malapit sa ating Panginoon. Kung gusto po natin malapit tayo lagi sa Panginoon, kailangan po natin lagi ang panalangin, pagbabasa ng salita natin ng Panginoon, pag-aaral ng salita natin ng Panginoon, at ang patuloy po na pagdalo o pakikinig ng ating po mga gawain sa GOS. Kaya mga kapatid, sa ating pong buhay, ang kalooban ng Panginoon ang siyang patuloy po natin gawin sa ating pong mga buhay. Kaya iyon po ang mga salita ng ating Panginoon na sinulat ng Apostol Pablo na pinapaalala sa kanyang pangangaral ng mga panahon
At sa panahon natin yun ay ipinapaalala ito sa ating pong mga buhay sa kanya pong pagpapahayag na una, hindi tayo pababayaan ng ating pong Panginoon kahit ano man ang ating pong haharapin sa buhay kapag tayo ay sumusunod at ginagawa natin ang kalooban ng ating Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Kaya salamat sa ating Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito, sa umagang ito, na mga salita na ating pong napakinggan. Kaya iyon po ang kailangan po natin dahil talagang matindi ang magaganap pagdating ng araw ng ating Panginoon. Kaya yung buhay po natin, lagi tayo na malapit lagi tayo sa ating pong Panginoon. Salamat sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan na sa langit, sa pangalan ng anak na si Jesucristo na aming Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga salita, Panginoon Lugad, na ay po ngayon nabasa, napag-aralan at napakinggan po namin, Lord. Opo, Panginoon Lugad, ito po yung mga paalala sa buhay ng iyong mga anak, ng mga lingkod mo po, Panginoon Lugad, na kami ay magpatuloy na sundin at ganapin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy po, Lugad, na ikaw ang patuloy, Lugad, na magbigay sa amin ng kalakasang, kalusugan, higit sa lahat, karunungan na nagmumula sa iyo upang patuloy po namin maganap at marami pa ang mga tao na makakilala sa inyo po, Panginoon. Hindi lang makakilala, kundi makilala ka at tanggapin kanila bilang kanilang Panginoon at personal na tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Panginoon, salamat sa umagang ito, sa mapagpalang umaga. Lord, lahat ng mga nakapakinig yung salita, pagpalain po, Lord, ang bawat isa po, Panginoon, Lord. Salamat po, Ama, sa mga nanood, nakinig sa online. Pagpalain mo rin po, Lord, ang buhay ng bawat isa. Pagpalain po, Lord, ang mga pamilya. Pagpalain po, Lord, ang lahat po, Lord, ng mga gawain po, Lord, sa DOS po, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin, kalakip na ay pong dalangin, Lord, ang patuloy po na gold ng Vision and Mission, Lugad, ay patuloy po ito na may katuparan upang marami pa ang mga tao, mga kaluluwa na manumbalik muli at magbalik loob muli sa ating pong Panginoon. Panginoon, salamat sa oras nito. Dinadaling din po namin, Lord, ang pagpapatayo po, Lugad, ng iyong ng simbahan, ng iyong iglesia, Panginoon, sa Central Church po, Panginoon, Lord. Panginoon, patuloy po namin ito ilinalapit sa inyo. Lord, patuloy po ang iyong patuloy na pangunguna, pagpapala sa kabuuhan ng iglesia po, Lugad. Pagpalaan po, Lugad, ang lahat ng iyong mga anak po, Lugad, ng iyong mga lingkod. Pagpalaan po, Lugad, Lord, na matugunan ang lahat po, Lugad, na pangailangan ng pagpapatayo po, Panginoon, sa simbahan po, Lugad. Ama, salamat. Patuloy ka namin pinupurit, pinapasalamatan sa iyo namin. Ipinagkakatiwala ang lahat ng ito po, Lugad. Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen.